mo sa buhay? Na mamamatay tayo. Hindi natin alam kung may kabilang buhay ba o wala. Hindi natin alam kung may Diyos ba talaga o wala. Pero mabuti nang magsubi ka, magtabi ka ng mga mabubuting gawa na hindi mo pinakita sa paningin ng mga tao para dun sa isang Diyos na hindi mo kilala sa kabilang buhay. Yun ang pinakamalaking bagay na natutunan ko sa buhay ko. Na mamamatay ako. Kailangan kong gumawa ng matino sa buhay na to kasi hindi ko alam kung may Diyos ba o wala, hindi ko alam kung may kabilang buhay ba o wala, pero mabuti na yung sigurado. Better safe than sorry. Gulat ka, no? Hindi mo na-expect yun, no? May mga tao kasi pinakamalaking bagay na tutunan sa buhay, gumawa ka muna ng pera, bla bla, mag-enjoy ka muna sa buhay, bla bla. Tapos alam mo yung wala man lang level ng practicality na kailangan mong i-consider, memento mori, remember you must die. Alalahanin mong kailangan mo ring mamatay. May mga tao hindi nila naalala, hindi nga nila kino-consider na mamamatay sila eh. Without considering na, hindi mo naman alam kung kailan talaga yung oras mo. Pwedeng naglalakad ka, tumatawid ka lang, tapos nabangga ka na sa sakyan. Alam mo yun, natulog ka, tapos hindi ka na nagising. Nangyayari yan, alam nyo nangyayari yan sa tunay na buhay. Alam ninyong may mga kakilala kayo in the past, lalo na sa mga matatandang tao, 30, 40. Alam ninyong minsan panahon may mga kakilala kayong tao na malakas pa, tapos regular na sila sinasabi, ang lakas-lakas pa nito nung nakaraan. Alam niyo yan, alam niyo yan. Ako, naninigurado lang, brother. Naninigurado lang. Mabuti na yung sigurado na marami akong mabubuting ginawa na ginawa ko sa pangalan ng Panginoon na hindi ko ipinakita sa mga tao na hindi ang importante makita at mapuri ng mga tao at hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. Uulitin ko, hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. May mga tao nalilito. Lalo sa panahon ngayon, sa panahon ng social media, nakaliwat kanan yung kayabangan nila, kaliwat kanan yung pagpapakita ng pera, bundle pa, sports car, mansion, yate, travel, pasyal. Nakakalimot tayo. Nakakalimot tayo na isang araw, all good parties must come to an end. Nakakalimot tayo na isang araw mamamatay yung ilaw. Isang araw, titigil yung kaligayahan. Isang araw tatanda ka, yung iba hindi na nakikita yung panahon ng katandaan. Mabuti nang magtabi ka, hindi lang ng pera, hindi lang ng mga kaibigan, hindi lang ng mga material na bagay, kundi ng mga mabubuting gawa na pagdating sa kabila aanihin mo. Yun, pinakamalaking bagay na natutunan ko sa buhay na to. Merong kabilang buhay kasi merong umaalis sa atin ang tawag buhay. Pag yung buhay na yon umalis na sa katawan mo, hindi mo kayang ibalik. Kahit doktor ka pa, hindi mo na kayang ibalik yung buhay pag umalis na sa katawan mo. Sa dami ng mga mayayamang tao in the past, and when I talk about rich people, I am not speaking about Josh Mojica o Franklin Miano o RDR o kung sino man yung nakikita mo sa internet. I'm talking about those people na may-ari ng mga kaharian katulad ng Roman Empire, katulad ng Egyptian Empire, katulad ng Ottoman Empire, at lahat ng mga pinakamalalaking kaharian sa buong mundo. Karamihan sa kanila, wala na. Karamihan sa kanila, wala na. At yung mga karamihan na yon na hindi birong bilang ng mga tao, na mga namahala ng mga kaharian, ng mga bansa, ng mga hindi birong dami ng kaharian, ng kayamanan, ng mga tao, asa na sila ngayon? Saan napunta buhay nila? Walang nagtatanong ng ganyan. Walang nakakaisip. Pero tignan mo, yung mga tao na yun, naghanda sila para sa kabila. Isang magandang halimbawa dyan, yung Chinese Empire. Diba? Yung Chinese Empire, kung hindi nyo napapansin, merong inilibing sa ilalim ng lupa na mga clay na sculptures ng mga sundalo na libo-libo yung bilang. Ang tawag nila doon, Terracotta Army. Yung Terracotta Army na yun, ang purpose noon para maging army nung isa sa mga hari sa China sa kabilang buhay. Ganon din ang Egyptian Empire. Nagtatabi sila ng mga bagay na ginagawa nila para sa kabilang buhay. Hindi lang dito sa buhay na to importante sila. Yung mga Vikings, ginagawa nila yun. They are doing it for Valhalla. Yung mga mayayamang mga Muslim sa Middle East, they are doing it for Allah. Yung mga mayayamang Kristiyano nung unang panahon,
Ginagawa nila yun para sa ama. Walang nag-iisip ng ganun. Na yung mga mayayamang tao na hindi biro ang kayamanan, naghahanda sila para sa kabila. Samantalang yung mga ordinaryong taong bayan na namomroblema para sa pera, na puro pera na lang ang importante, ni wala nga man lang pagpapasalamat pagka nabigyan sila. Minsan, pakiramdam nila, kulang pa. Tingnan mo, tama nga talaga yung kawikaan Tagalog eh. Kapag ang sakit ay marami, ang dalangin ay marami din. Ngunit pag gumaling na at bumuti, Diyos man hindi masabi. Ang pinakamalaking bagay na natutunan ko sa buhay, mamamatay ako. And I am preparing myself for the afterlife. Bakit? Wala naman kasi akong anak, wala akong asawa. Isa sa mga swerte ko. Kung kayo, swerte, meron kayong anak, meron kayong asawa, o meron kayong pamilya, wala akong ganun eh. So, alam mo yun, mabilis kong na-attain, mabilis kong na-achieve yung point of abundance ko. Yung point of abundance, isa sa mga gusto kong maituro sa inyo to Pilipinas eh. Ang problema ko nga lang din, kasi kapag ganitong usapan, point of abundance, na English, nahihirapan yung ordinaryong taong bayan eh. So, ipapaliwanag ko ngayon sa pinakamababang salita na kaya ko ipaliwanag. Yung point of abundance, ito yung pumapasok sa iyo na pera. Tapos tuloy-tuloy na pumapasok sa iyo yan, tapos okay ka na dyan. Tapos hindi ka na naghahangad ng mas marami pa, na okay lang kung may dumating na mas marami pa, pero hindi na pera ang pinaka-importanting bagay sa'yo, kasi ang attention mo napupunta na sa ibang bagay na mas importante na kaysa sa pera. Yun ang point of abundance. Nasapat na sa'yo yung pumapasok na yan, pakiramdam mo, okay ka na, at meron kang pang pasobra para dun sa mga taong nangangailangan, hindi lang para sa sarili mo. Importante, hanapin mo magkano ba talaga. Magkano ba talaga pinag-uusapan? Magkano ba hinahabol mo? Kasi walang taong nagtatanong sa sarili niya eh. O sarili, magkano ba ang hinahabol ko? I will go full speed ahead para makuha ko na kagad yung hinahabol ko na yan kung magkano mayan. Tapos titigil na ako dun sa konsepto na habang buhay na lang ako naghahabol sa pera at maghahabol ako sa ibang bagay na mas importante pa kaysa sa pera. Isa sa mga pinaka-importanting bagay, brother, yung mabuting pangalan. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. May mga tao, mas importante sa kanila yung pera kaysa sa mabuting pangalan. At nakita nyo yan sa maraming influencer, sinisira nila sarili nila. Sinisira nila sarili nila, sinisira nila ang pangalan nila, sinisira nila dignidad nila para sa pera. Alam niyo yan, nakita nyo yan. And when we're not talking about, alam mo yung katawan lang na parang hinuhubaran nila katawan nila, hindi. Yung iba, pangalan talaga nila mismo yung sinisira nila sa social media. Yung mga nagpo-promote ng politiko, alam nyo namang tiwali. Hindi ba paninira ng pangalan yan? Hindi ba? Yung pagpo-promote ng sugal, hindi ba? Alam nyo, paninira ng pangalan yan. Sinisira nyo yung pangalan nyo, sinisira nyo yung pangalan ng magulang ninyo. Etong katulad nito ni ex-Sadboy Jr., hindi ba paninira ng sarili mong pangalan yan? Hindi ba? Nagko-comment ka ng shabu pa. Di ba? Hindi ba sinisira buhay mo dyan sa ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Gumagawa kang fake account, walang kakwenta-kwenta, basura laman ng utak mo, itatapon mo ngayon sa akin yung basura ng laman ng utak mo. O, diba? Yan ang sabi ko sa'yo. Kaya ka sad boy. Kasi nga, basura nga kasi laman ng utak mo. Sinisira mo na nga yung sarili mo, sinisira mo pa pati pangalan ng magulang mo, nakakahiya ka. Ngayon, ganun kasimple sa akin yung konsepto. Merong point of abundance. Alamin mo kung nasaan ba talaga yung kapag pumapasok na sa'yo tuloy-tuloy itong pera na to, sapat na sa'yo yan. Tapos maghahanap ka na ng ibang bagay na mas importante na kaysa sa pera. Kasi you have to consider mamamatay ka. Walang nag-iisip ng ganun, brother. Ayun ang sagot ko ron. Follow-up question. Yun, sulit, Sir Chay. Salamat. Di mo Isa na lang, Sir Chay. Sa mga nasa YouTube, magandang umaga sa inyong lahat. Magla-live ako na medyo maaga ngayon. Alis ako na medyo maaga, mga kalahating oras lang ako. So paki-share ninyo itong live na to, tapos pakidamihan yung likes please, para maraming makapanood. Okay, follow-up question. Okay ka na, brother? Sa pa, Sir Chay, ano? Sige, go. Maraming nahuhulog dito sa yung how to fully resist the temptation. Kailangan mo ng goal, brother. Kasi pagka wala kang goal, yung disiplina na hinahabol mo para mag-resist ng temptation, hindi madali yan eh. Huwag niyo kakalimutan Pilipinas. Ito, paalala ko lang sa inyo. Kapag wala kang goal, pag wala kang hinahabol, pag wala kang target na pinipilit maabot, yung disiplina, that is only considered self-torture. Tinotorture mo yung sarili mo na wala ka namang gustong marating. So yung paglalagay ng disiplina, hindi biro yan. Lalo na kapag wala kang gustong marating sa buhay, napakahirap maglagay ng disiplina pag wala kang gustong marating sa buhay. Tama.
So kung gusto mong may marating sa buhay, you have to put enough pressure to yourself na ang tawag disiplina. Pero unahin mo munang hanapin, ano ba talagang gusto mong marating? Doon sa disiplina, ikakabit mo sa sarili mo. Yun. Lahat ng mga bagay na hindi magandang ginagawa mo, merong repercussion yan. Yun lang, huwag ka lang magawan ng kahit na anong bagay na hindi maganda ng sarili mo at ng ibang tao. Magandang ano na eh, magandang target na yun eh. Diba, parang katulad sa akin, ngayon nagpo-push up ako. Bakit? Hindi ko alam, baka mamaya isang araw kailangan ko i-depensa sa sarili ko rito eh. Ako lang naman kasi mag-isa dito eh. May mga tao sa paligid. Pero alam mo yun, pag kami umatake sa'yo, tas mabilisan yung pag-atake sa'yo, alam mo yung, kailangan mo lang talaga i-depensa yung sarili mo, wala kang choice. Bakit? Hindi naman automatic na may impulse yung mga tao na tumulong kapag kami inapi. Minsan it will take them some time, tapos minsan gulpi sarado ka na bago ka pa matulungan ng kahit na sino. Nakita niyo yung nangyari dun sa isa, yung dito sa Antipolo na Marel? Nakita niyo, di ba? Yung namarel, isipin mo, ginulpi na muna siya ng mga rider bago na siya nagsimulang idepensa yung sarili niya. Bakit? Walang tumulong sa kanya eh. Ang ginawa ng mga tao, binidyohan lang sila. O ngayon, inantay pa ngayon mamaril siya. Tapos binidyohan pati yung pamamaril. Naman nakakaawa naman yung tao na yun, tapos malamala mo, pulis pala yun. Bakit? Dinipensa niya lang yung sarili niya eh. Bakit kailangan idepensa yung sarili? Malamang hinarangan siya, tapos pagbaba niya, ginulpi na ngayon siya ng mga tao. Wala nag-iisip ng ganun eh. Diba? Katulad ni, naalala niyo si brother, naalala mo si, amin na lisensya mo. Pulang-pula mata mo ha, amin na lisensya mo. Naalala mo yun? Si amin na lisensya mo? Oh. Ako palagay ko, siya nga yung may tama eh. Siya yung nasa punto. Bakit? Kasi hindi ka man bababa ng sasakyan, pamilyadong tao ka, kung walang ginawang kahit na yung truck driver. Ang pamilya niya nasa loob ng sasakyan eh. Diba? Sabi nung isa, mali pa din pumalit. Tama ka. Kaya nga ayoko nang dumating sa ganung punto. Prevention is better than cure. Yan ang sagot ko ron. Prevention is better than cure. So ngayon, nandun ako ngayon sa ganung punto na yung konsepto na inihahanda ko muna yung mga bagay na kailangan bago pa dumating yung instance na kailanganin ko. Doon ngayon pumapasok ang disiplina. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Yun, salamat Sir Chay. Karangalan. Salamat. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Game Hub. Tama ka naman. Pwede naman yung barilin sa paa. Minsan, alam mo, naiintindihan ko eh. Naiintindihan ko yung sentiments ng taong bayan. Pwede naman barilin sa ibang parte ng katawan eh. Naiintindihan ko yun. Pero pag nandun ka na sa ganong sitwasyon, pati yung asawa niya, nabaril niya eh. So, nagmamadali na lang talagang barilin niya talaga para tumigil na lang. Yun. Self-defense eh. Ganun talaga eh. Wala. Tsumamba lang talaga. Sa ulo tinamaan eh. Diba? Kasi kung ikaw naman, in your proper senses, diba? Mamamaril ka ba talaga ng tao? Lalo na pulis yun. Diba? Mamamaril ka ba ng tao? In your proper senses. Yung totoo lang. Diretsahan. Diba? Ako palagay ko, tsamba na lang yun eh. Tumama lang talaga sa ulo. Naunahan ng galit, tama ka. Kasi pag nagdilim na talaga yung paningin mo, sinusuntok ka na magkabila, hindi mo na maiisip na, barilin ko sa paa. Hindi mo na maiisip yun eh. Ang maiisip mo na lang, kailangan ko makatakas sa sitwasyon na to. Paano ako makakatakas, hinahabol ako? Wala akong choice, may baril ako dito, gagamitin ko yun. Ganun na lang. Naiintindihan ko yung ganung pakaramdam. Naiintindihan ko. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, minsan panahon ako masamang tao eh. So naiintindihan ko yung ganung pakaramdam. Ididepensa mo lang yung sarili mo, wala na akong pakialam sa kung anong mangyari. Basta importante, manatili akong buhay. Ganun lang. Kasi yung kuyog sa kanya ng mga tao, mukhang sa itsura, mukhang papatayin siya ng mga yun eh. Yeah. Hindi mo naman alam eh. Yun ang sagot ko ron. Sige, akit tayo ng bago. Let's go. Bilisan na lang natin ng konti kasi medyo, nagmamadali ako ng kapiraso ngayon. Kalahating oras na ako makakapag-live. Pasensya na muna kayo, pagpatawad nyo na lang sa akin. Hindi ako makakapag-live na masyado matagal. Pero bukas babawi ako sa inyo, promise yan. Brother, good morning. Taga-saan ka? Hindi po ako nag-share na ang info sa Okay, pero magtanong na namin. Sige, go, brother. Okay lang ba? Sige, go. Banata mo na. Yan. Ang tanong ko lang, nakapanood ko kasi yung mga live mo. So, marami ka na mga answer sa iba't ibang bagay. Ano yung isang answer mo na dati mo siyang sagot noon and then after a few time, naiba na yung pananaw mo doon? Kupal ako dati sa mga nagpa-poverty porn. Tapos ngayon. Okay. Bakit? Tanong sa akin, bakit? Kasi yung konsepto yung konsepto na, ngayon nakikita ko yung mga influencer na sobrang daming siraulo ngayon, brother. Nagpo-promote ng sugal, nagpo-promote ng kalaswaan, kinakalog yung suso, tumutuwad-tuwad. Nakikita mo yung kagaguhan na nangyayari ngayon sa social media, diba? Tapos, itong mga to, namimigay ng pera. Oo, mas malaki yung kinikita nila kumpara sa ibinibigay nila. Pero mas maganda yung influensya nila kasi may mga tao silang nai-influensyahang tumulong sa kapwa-tao. Kaysa naman ang influensya, tumawad at kalugin ng suso. Di ba? Gets nyo?
Oh. Okay, Yun. okay. Ngayon parang medyo okay na ako ron eh. Parang mas okay na to kaysa dun sa nagpo-promote ng sugal. Kasi may mga nakita ko nagpo-promote ng sugal, matindi, brother eh. Alam mo, minsan panahon nagpo-promote sila ng mga laro. So ang mga nanonood sa kanila, puro bata. Ngayon, yung mga bata na nanonood sa kanila dahil hindi na sila kumikita sa pagpo-promote ng laro, ngayon nagpo-promote na sila ng sugal. Ano kaya nangyari? Yung mga bata nag-convert mula doon sa paglalaro nung laro na nilalaro ng influencer nila papunta sa pagsusugal na sinusugal ng influencer nila. Tamo. Okay. O kumpara mo naman yun sa mga namimigay ng pera, tututukan ng camera. Sa akin, as long as pumapayag yung tinutukan mo ng camera, okay lang. Pero pag hindi siya pumapayag, syempre hindi na. Ayun. Pero dun sa mga dun sa mga prinsipyo naman, yung dati mong mga pananaw na after a few years or after kung kailan man nabago. Nako, ang dami. Ano yun? Ang dami, lalo na nung umakyat ako sa social media. Kasi maraming bagay na localized, akala mo centralized na. Kasi nga, alam mo yun, maliit pa yung isip mo nun eh. Katulad ng mga panahon bago pa ako lumitaw sa social media. Merong parte ng mga ideas ko na nabago talaga habang, alam mo yun, naririnig mo yung maraming mga tao eh. Kasi pag nasa social media ka, you get so many, you get to research for so many things. Marami kang bagay na matututunan sa pag-research mo. Tapos tsaka mo lang maiintindihan na hindi ka pa pala well-researched dun sa mga bagay na akala mo expert ka na. Akala mo lang pala yun. Tapos may mga detalye pa pala na magbabago pananaw mo. Halimbawa, isa sa mga magagandang halimbawa dyan, dati naniniwala akong kaligayahan na bibili. Tapos ngayon hindi na. Hindi na. Ang nabibili mo, yung opportunity o pagkakataon na maging masaya. Yun ang nabibili mo. Tapos nagkakaroon ka ng byproduct. Fun. Pero hindi happiness. Kasi yung happiness long-lasting eh. Yung kahit wala kang pera, matutulog ka sa gabi, you still feel that you have done something good for your life and for other people. Ganun yung happiness eh. Na oo, gutom ka ngayon. Wala kang pera eh. Gutom ka ngayon. Pero alam mo, na may nagawa kang mabuti para sa sarili mo at para sa kapwa-tao, dun lang sa konseptong hindi ka nagnakaw, pinabayaan mo sarili mo magutom ngayong gabi. Ano naman thoughts mo dun sa mga kahit hindi sila influencer pero ibang individual na merong ibang pananaw compare sa iyo, kumbaga opposite. Okay lang. Pero hindi naman hindi naman nila negative day. Anong thoughts mo sa ganun? Alam mo sa mas madalas na pagkakataon, pare-parehas naman tayong tama eh. It's just a matter of 6 versus 9. Ang nakikita mo, kabilaan yan eh. Ang nakikita mo rito sa panig na to, 6. Ang nakikita ng kabila, 9. Parehas naman kayong tama eh. Nagkakataon na lang yan doon sa efficiency. Gaano ka-efficient yung mga bagay na pinaniniwalaan mo? Kasi tayong dalawa parehas tayong tama. Sino ngayon sa atin ang mas efficient? May pagkakataon ba na yung tingin niya 6 tapos yung tingin ng isa is 9? May pagkakataon ba na parehas silang mali? Oo. Tapos may pagkakataon din kaya na parehas silang tama? Sa tingin mo? Yung ibang tao. Pero yung parehas mali mali yun. Okay. Pero may sitwasyon na parehas tama, magkaibang pananaw. Oo. Walang ganon na pananaw mo. Meron din. Meron, brother. Meron. Anong example minsan lang? Minsan may mga pagkakataon lang talaga na minsan may mga pagkakataon magkaiba lang kayo ng point of view. Halimbawa, tinan mo. Yung konsepto ng yung konsepto lang na halimbawa, eto bigyan kita ng isang magandang halimbawa na lumalagay ako sa magkabilang panig. Ang dahilan ba kung bakit mahirap ang maraming mga tao? Dahil tamad sila? Oo o hindi? Oo. Hindi ako. Kasi nakita ko personal eh. Dati nasa oo ako. Nung unang beses akong naghirap. Nung unang beses akong mahirap, 18 anyos ako noon, nangangalakal ako ng basura, nagbabarker ako ng jeep, nangongconstruction ako. Ano dahilan bakit mahirap yung kasama ko? Kasi tamad sila. Nakita ko yung katamaran eh. Pero nung pumunta ako sa Tondo recently lang, May 1, putang ina, brad, nagbago pala na ako. Ang sagot ko ngayon, hindi lahat. Kasi yung mga nakasama ko doon, lalo na si Tikoy, kung tawagin nila si Tikoy, once every 3 months lang yun kung mag-day off. Tayong ordinaryong taong bayan, you sound like a very interesting individual and you sound very, very bright as well. Tunog matalino ka eh. So I'm sure more than isa yung day off mo sa isang linggo. No.
hindi ako nag-share ng ano eh. Pero nakikinig lang ako sa mga thoughts mo, kuya. Oh, ngayon, tinan mo, isipin mo yung konsepto na tayo, nakakapag-day off tayo kung kailan natin gusto. Siya rin nakakapag-day off kung kailan niya gusto. Pero pinipili niya wag mag-day off. At the only time na magde-day off siya is either kapag birthday niya o may sakit siya. Si Tikoy. Pero ano, kuya, kaya ako, kung okay lang, share ko lang din yung ano. Sige. Kaya ako naman nabanggit na gano'n, na yung pagyaman, no, pagmahirap is anchored sa katamaran. Ang tingin ko, hindi yun physical na katamaran lang. Kasi yung ibang yumayaman, sinisipagan nilang mag-isip din. So, parte din yun ng kasipagan. Kaya ako nasabi na At tama ka. At mali ka rin. Saang part yung, ano, saang part yung may parehas mali. kang tama at mali. Bakit? Okay. Kasi may mga tao, talagang tamad lang talaga mag-aral. Katulad ko, nung high school ako, tamad ako mag-aral eh. Kaya, yung Yeah. mga tamad bang mag-aral, yayaman, mahirap. 'Di ba? Ngayon, ano ibig sabihin? Isa sa mga causes ng katamaran, isa sa mga causes ng kahirapan, yung katamaran sa pag-aaral. Pero ito may problema. May mga tao talagang hindi lang talaga nila alam kung anong pag-aaralan. Gusto nila mag-aral, pero hindi nila alam kung alin ang pag-aaralan. Katulad nung nakita ko sa Pero yung Tondo. pag-aaral, kuya, sa ano yan Talaga. yung tinutukoy ko sa kabuuan. Kumbaga hindi lang siya sa eskwela. Tama ka. Tama Kasi ka. At mali ka rin. may mga tao na ano, na hindi lang, kumbaga, hindi lang nila gusto yung sa mode ng school, pero Tama ka. nag-aaral sila sa At mali may ka mga rin. pagkakataon. Parehas, brother. Parehas kang tama Parehas. at mali at the same time. Kasi nakita ko yun sa Tondo eh. May mga taong talagang gustong matuto galing sa akin. May mga taong tumatambay sa akin doon para lang makinig sa akin na magsalita, brother. So ano ibig sabihin? Kaya sila mahirap kasi hindi dahil tamad silang mag-aral. Hindi lang talaga nila alam kung anong pag-aaralan nila. And when I say Yeah, pag-aaralan, hindi ang ibig ko sabihin formal schooling. Bakit? Kasi ako, hindi naman ako produkto ng formal schooling eh. Oo, nakapag-kolehiyo ko, first year, first sem. Pero hindi ako produkto ng formal schooling. Produkto ko ng mga bagay na natutunan ko na nabuksan sa akin yung sobrang daming kaalaman at impormasyon. Ang dahilan kasi sinuwerte ako sa panahon na tayo ng internet ngayon. Pero there was a time in the past, sa panahon na hindi pa uso ang internet ng mga panahon bata-bata pa tayo. Nako brother, maniwala ka, kahit gustuhin mong mag-aral, pag wala kang masyadong maraming pera, walang pag-asa. Panahon ni Rizal, makakapag-aral ka ba nun? Tingin sa'yo, Indio? At hindi biro ang presyo ng pag-aaral. Yun na ibig ko sabihin. May mga tao na talagang tsumamba lang talaga na less fortunate sila. And when I say less fortunate, hindi pera ang pag-uusap. Kundi lahat ng opportunities na nakapaligid sa kanila, less fortunate sila. Gustuhin man nilang umusad ang buhay nila, they don't know, they don't have any clue on the first step that they should take. Wala silang clue, brother. Nakita ko yun, personal, nakikita ko ng mata ko, na may mga tao doon, nakapaligid sa akin, nakikinig. Tapos, nakapaligid sila, nakikinig, na para bang as if I discovered fire for them. Ganun yung pakiramdam, na namamangha sila. Sabi ko, grabe naman. As in talagang hindi nyo talaga alam na ang paraan para yumaman. Kailangan lang mas malaki yung kinikita mo kaysa sa ginagastos mo. Hindi sir eh. Kasi lahat ng nakapaligid sa amin puro mahirap eh. So kung ano yung ginagawa ng iba, ganun hindi ginagawa namin. Ang lumalabas ngayon, ang umaakay sa kanila, mga bulag. Yung mga magulang nila, walang malay sa pagyaman. Yung mga lolo't lola nila, walang malay sa pagyaman. Ang nanay tatay nila, ang mga kapatid nila, ang mga kapitbahay nila, mga kasama nila sa eskwelahan, yung mga kaibigan nila. Lahat ng tao napapalibutan sila ng kawalan. They are surrounded by void. Nagustuhin man nilang umusad, yumaman, hindi nila alam kung paano. Wala talagang opportunity, brother. Pero kaya naniniwala ka din na, ano, na kahit lahat gustuhin yumaman at kahit lahat gawin yung ginagawa na dapat gawin, malabong maging mayaman lahat kasi mawalan ng balance. Ano yung dulo sinabi mo? Hindi ko na-get, sorry. Mawalan ng balance eh. Kasi pag kunwari lahat ng tao mayaman, sino na magtatrabaho para sa kanino? Ganun, di ba? Hindi, so kung brother. lahat... Hindi. Hindi. So, There was a malabong time in mangyari. the past na mayaman ang tao. Ang sangkatauhan mayaman. Paano yun? Paano, Yung panahon ni paano Abraham. Na kung sumunod lang sana sila sa Diyos. Kaso hindi. Sa ngayon, hindi na yun possible, di ba? Hindi na, bro. May mayaman, Last may na- mahirap. Balanse. Pero magiging balanse pa rin naman ng mundo kahit puro mayayaman ng mga tao eh. Bakit? Kasi merong mga bansa, huwag mo kakalimutan, may mga bansa, halos lahat ng tao mayaman. Yung pinakamahirap sa kanila, may ari pa rin ng bahay. Eh sa atin dito sa Pilipinas, tanga na, pinakamahirap, wala talagang bahay. Nasa kalsada nakatira eh.
Last question na kasi may mga akyat medyo madami na tanong ko. Actually, Salamat brother, po. maganda yung mga tanong mo. Ito yung mga tanong na dapat marinig ng mga Pilipino. Ayun. Last question na. Medyo napadali yung tanong. Salamat sa pag-answer mo. Sige. Ang tanong ko, medyo political to. Anong masasabi mo sa mga tao na nagpo-pro-China sila dahil siguro kung ano mang kadahilanan nila, sasabi nila pro-China sila. Naintindihan ko yun. And in practicality sense, nagme-make sense yung brother. Okay Nagme-make sa'yo sense yun yun. sila. Hindi not necessarily okay. Pero ang Okay, ibig ko fine. sabihin, nagme-make sense. Kasi hindi naman automatic na nagme-make sense okay na kagad eh. We have to debate on the matter kung okay ba yun o hindi. Pero you need to put into consideration na nagme-make sense yun. Bakit nagme-make sense? Kasi tinan mo, yung Amerika at saka yung China, magkalabang bansa. Diba? So, ang China, nilalabanan ng Amerika, tapos lahat ng mga kaalyado ng China ay mga kalaban din ng Amerika o neutral sa Amerika. Ganun yung konsepto eh, diba? So, ngayon, may mga nagpo-pro-China. Ang dahilan, kasi pag nag-gera yung dalawang bansa nila, eto lang tayo, oh. Napakalapit. Ito mo. So, alam mo, nagme-make sense na dumikit ka talaga sa nasa tabi mo. Yun yung konsepto. Okay. Salamat kuya. May mga Sige, na iba. brother. Maraming salamat. Na-appreciate yung tanong mo. Ang gaganda ng mga tanong mo. Yan yung mga dapat mapakinggan ng mga Pilipino. Akit ka ulit sa live ko susunod, ha? Salamat. Damihan mo na rin, tapos maglista ka na, ha? Yung mga mahirap na Yeah. tanong para maganda-ganda bagsakan. Yes, sige. Thank you, brother. Bye-bye. Salamat. Okay, next tayo. Ang ganda ng tanong nun, ha? Fairness, ha? Bihira yung mga ganun. Tapos marami pang ganun. Mga magagandang malulupit na mga tanungan. Mga pantabaan ng utak. Uy, YouTube, dumami viewers, oh. Pahingin nga muna ako like, pakilike muna to, tapos pakishare na rin to. YouTube, pakilike muna, pakishare muna. Good morning, brother. Taga-saan ka? Brother, hello, good morning. Good morning, Taga-saan ka? Chester. Yan, okay. Taga-saan ka, brother? Taga Muntinlupa. Muntinlupa. Okay, ano tanong mo? Oo. Kahapon pala galing ako sa Angono Rizal. Saan ka ulit? Sa Domsa Viewpoint, Angono Rizal. Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Sayang, no? Galing ako dyan sa sa LTO. Punta ko ulit. LTO Angono Rizal. Domsa Viewpoint, Angono Rizal. Domsa Viewpoint, Angono Rizal. Ayan. Okay na, YouTube ba? Nakuha nyo na yan, Domsa. Okay, go. Tuloy, brother. May tanong ako kasi gusto magnegosyo, ngayon ang gusto ko paupahan. Ang problema ko, wala akong budget. Tapos, Merong mura. Putang yan. Merong mura. Ayun. Atin lang to, ha? Atin lang to, ha? Sige, tuloy mo yung tanong mo. Sige. tapos gusto ko sana bigyan mo ko ng paraan kung paano ko makakuha ng budget, tapos paano ko siya i-execute. Atin lang to, ha? Oh, sa mga nakikinig, ha? Kung nyo kakalat sa iba, ha? Marinig ng gobyerno to, yari na naman ako, ha? Yari na naman ng Chester. Mabablock na naman ang YouTube ng Chester. Yari na naman ako. Ito na naman tayo. Patay na naman ako. Maglalabas na naman ang Chester ng katabaan ng utak. Tapos yung bunganga na naman ng Chester, ipapahamak na naman yung sarili niya. Naka, Chester. Ha! 50,000 hearts. Pengi akong 50,000 hearts. Lalabas ko sa inyo to. Napakabihira ng nakakaalam nito. Hindi ito katulad ni billiards and shit. Ito practical to. Practical. Bibigay ko sa inyo detalye. Pengi mo na 50,000 hearts. Dudutin nyo na 50,000 hearts. Sa mga nasa YouTube, share nyo to. Isa to sa mga pinaka-powerful na paraan para magkaroon ka ng negosyong paupahan kahit limitado budget mo. Hindi ito katulad ni billiards and shit. Hindi practical yun. Parang Airbnb raw. Hindi practical yun. Ito practical to. Kailangan mo lang matibay na isip at saka matibay na dibdib at saka konting pera. Kailangan mo ng konting pera. Hindi pwedeng wala. Kailangan mo ng konting pera pero konti lang. Very minimal. Ito nga sana eh. Atin muna to. Walang maglalabas nito. Sinasabi ko sa inyo, walang maglalabas nito. Ha? Baka may chumop nitong video na to. Sinasabi ko sa inyo, madudurog na naman ako sa mga politiko. Sabi ko sa inyo. Yari na naman ako. Nawalan na nga ako ng Facebook eh. Ang TikTok, malapit na ako i-ban. Nawalan na ako ng Facebook. Ang TikTok, malapit na akong i-ban. Nagkaroon ng warning dito. Yung warning, ban warning.
Nakagilap kita sa Facebook eh. Parang ang dami na lang mga ano. Wala Parang nang ban ako sa ma-upload. Facebook. Meron ako ngayong may Facebook ako, gumawa akong Facebook, pero kinailangan ko pang bumili ng bagong cellphone. Kasi every time gumagawa ako ng bagong account sa Facebook, personal na account yung binan sa akin. Yung matagal ko ng account kung saan nandun lahat ng pictures ko ng kabataan ko. Wala na akong access ngayon, nawala Facebook ko. So ngayon, every time gumagawa akong bagong Facebook, gamit yung dati kong cellphone, auto-block. Ano masabi mo, Chis, sa ano? Parang yung... Pay 50,000 hertz muna. So, habang dumududot ka, pay 50,000 hertz. Balatan nyo ako 50,000 hertz. Bilisan nyo na to. Sinasabi ko sa inyo. Kapakipakinabang to. Paano magnegosyo ng paupahan nang wala ka masyadong budget? Halos lahat ng Pilipino yan ang gusto. Bigay ko sa inyo, isa sa mga pinakamalulupit na tip to. Pero wag nyo na lang ilabas. Maawa kayo sa akin. Wag nyo na ilabas. Kaliwat kanan na ban ko. Atin-atin lang to. Sa mga nasa live, atin-atin na lang to ha. Uulitin ko, atin-atin na lang to. Huwag nyo nang chapin tong video na to. Nakikiusap ako sa inyo. Maawa kayo sa akin. Lagi na lang ako nababan. Okay, sige. 50,000 hearts. Go, brother. Ano yung follow-up question mo? Yung assessment mo. Go. Yes, anong masasabi mo sa ano yun? Parang yung mundo ayaw ng totoo. Anong masasabi mo? Brado, ramdam ko, diretsahan. Ramdam ko talaga. Ang gusto ko lang, tumulong sa kapwa-tao. Hindi na importante kung, alam mo yun, kumita ako o hindi, dahil hindi naman pera hinahabol ko rito. Di ba? Kahit man lang sa sakto sustainability lang na nakakapagbayad ako ng editor, ayos na eh. Pero hindi eh. Hanggang ngayon, wala pa rin akong kinikita rito sa social media ko eh. Yung YouTube ko, kumita to, $300 mula nung nagsimula ako. 15,000, 2 taon na. Bilangin mo ngayon kung ilang buwan meron sa 2 taon, tapos i-divide mo sa 15,000, tignan mo kung makabayad ka tignan mo kung makabayad ka editor. Editor, galing sa sarili kong bulsa eh. Sarili kong pera. Videographer, sarili kong pera. Lightman, sarili kong pera. Yung dating studio, sarili kong pera. Sarili kong pera, ginagastos ko sa sarili kong production. Sarili kong pera, sa sarili kong production. Na wala naman akong kinikita. Bakit? Every time mamomonetize yung Facebook, laging tanggal gagad monetization. Kasi nga, bunganga ako nga. Diba? Pag totoong tao ka, ganyan ang gagawin sa'yo. Ganun lang talaga eh. Ramdam ko na ngayon nararamdaman ko na yung bigat. Kasi in case hindi nyo alam, medyo nawalan ako. Lumubog talaga puso ko. Pagpatawad nyo na ng bahagya na medyo matagal akong mayat-mayat choppy kung minsan mag-live, minsan hindi. Kasi nakakawalang gana kaya pag personal na account mo yung nawala. Nandun lahat ng mga pictures ko nung kabataan ko, yung mga videos ko nung mga panahong gusto kong makita yung kabataan ko. Kasi sabi ko, pagtanda ko, papanoorin ko yung mga videos na yun. So, every now and then, nawawalan ako ng cellphone. Sabi ko, okay lang, kasi nandyan naman, in-upload ko naman sa Facebook yung mga personal na video ko eh. Hindi ko na nga lang naka-public. Pero marami ako naka-private na video na papanoorin ko pagtanda ko. Nawalan ako ng Facebook. Personal na account pa. Sabi ko, sobra naman. Wala naman akong gustong masama para sa kapwa-tao eh. Sarili kong ang pera yung ginagastos ko eh. Minsan mapapailing ka na lang eh. Minsan mapapailing ka na lang eh. Wala naman akong, alam mo yun, hindi naman ako nagtuturo ng kalokohan sa kapwa-tao. Hindi ko hinihingi pera nyo eh. Tamo? Diba? Wala akong parang course o etong item na to, bilhin mo. Merong Project 1M pero hiwalay na pera to, hindi ko personal na pera to. Minsan mapapailing ka na lang eh. Pero hindi, sige. 50,000 na. Ito na ngayon. Ito. Bigay ko na sa inyo makikiusap ako sa inyo. Huwag nyo chapin to. Atin-atin na lang to sa mga nakapanood sa live. Pasok sa isang tenga, labas sa kapila, execute ka na kagad. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila, execute mo na kagad. Ang isa sa mga sikreto sa paupahan, atin-atin na lang to. Putang ina nyo. Sinasabi ko sa inyo. Wala ka masyadong budget. Punta ka sa squatters area. Meron dun mga sanlatira. Yung sanlatira, 50,000 lang yun. May mga iba, 20,000 lang. Basta malapit sa Metro Manila. Kung hindi man within sa loob ng Metro Manila, sa outskirts, sa Bulacan, sa Cavite, sa Rizal, basta malapit sa Metro Manila. Ngayon, sabi ko, 20K meron din. Sinasabi ko sa inyo, atin na lang to. Sinasabi ko sa inyo, atin na lang to. Atin na lang to. Kasi nung nagturo ako alam mo yun, nagbenta ako ng sinigang sa kalsada, dumami nagbebenta ng sinigang eh. Baka mamaya dumami professional squatter, kasalanan ko tuloy.
Hindi ko sinasabi na kung may pera ka, bumanat ka na lang ng legal, ng may titulo na lupa. Huwag ka na mag-squatter. Pero, yung sanlatira, bulong ko lang sa inyo. Ang sikreto sa sanlatira, huwag kang tanga. Hindi lahat ng sanlatira dapat kunin mo. Hindi. Bakit? May mga manluloko sa loob ng squatters area. Kabisado ko likaw ng bituka ng squatter. Isasanla sa'yo bahay, sasabihin sila na lang yung uupa, nasa iyo papel. Pero hindi mo mapaalis, hindi mo na rin masingil sa bayad. Nasa iyo lang yung papel. Ingatan mo sarili mo sa ganun kasi isa sa mga pinakamalalaking scam yan sa konsepto ng sanlatira. Ang sikreto ng sanlatira, dapat nasa iyo yung papel, walang tao sa bahay, walang gamit sa bahay, ito turn over sa'yo ng malinis, pero sa barangay kayo magpirmahan. Tapos dapat walang makakapasok galing sa loob ng pamilya nila dun sa bahay na kinuha mo. Bakit? Kasi as soon as may pumasok dyan, tapos hindi ikaw ang nag-authorize, hindi mo na mapapaalis yan. Kung sino ang nasa loob ng bahay, sa kanya yun. Yun ang sikreto sa sanlatira. Kung sino ang nasa loob ng bahay at inaangkin yung bahay, sa kanya na yun. Kahit walang papel. Hindi mo kayang paalisin yan. Wala kang kayang gawin dyan. Ikaw pa masasampahan ng kasong harassment pag pinaalis mo yan dyan. Kahit nasa iyo pa yung papel. Kahit may pirmahan pa kayo. Hindi mo kayang paalisin yan. Ang sikreto sa sanlatira, dapat yung papel nasa iyo, may rights yan rights. Ito turn over sa iyo yung bahay ng walang laman, walang tao, walang gamit, walang kahit ano. Tapos sa barangay kayo magpirmahan. Hanggat hindi nababayaran, kahit walang tubo okay lang. Hanggat hindi nababayaran yung principal amount, hindi nila makukuha yung bahay. So habang nandun ka sa bahay na yun, meron ka ng libre, nakatira ka dun kung wala kang bahay at umuupa ka lang, o pwede mong paupahan sa iba. Yun nga yung sikreto. Even better, pag tumatagal na, ito ngayon tip ko sa inyo, pag tumatagal na, 1 taon, 2 taon, maaari walang rematayan. Pag tumatagal na, bilhin nyo na lang, dagdag na lang kayo ng konting bayad. May paupahan ka na ngayon sa loob ng squatters area. Eh sabi mo, paano kayo? Di ba madidemolish? Merong ganong risk. Oo. Merong ganong risk na madidemolish. Yun yung dahilan kung bakit dapat, pag alam ba, kumuha ka ng isang sanlatira dito, huwag ka maglalagay sa parehas na lugar kung saan nandun yung isa pang sanlatira mo. Dapat, either sa kabilang barangay o sa ibang squatters area. Putang ina nyo. Putang ina, sinasabi ko sa inyo, kaibaingay. Atin-atin na lang to. Alam ninyo yan kung gaano ko kayo kamahal, Pilipinas. May mga taong gusto lang talagang umusad sa buhay. Sa mga pinakamalalaking tip yan, binabayaran ng hindi birong presyo yung ganyan sa social media. Sinasabi ko sa inyo, atin-atin na lang to. Huwag nyo nang i-chop to, maawa kayo sa akin. Lagi na lang ako nababan, lagi na lang ako napapag-initan ng mga politiko, lagi na lang ako binabanatan ng kung sino-sino. Maawa naman kayo sa akin. Ang gusto ko lang makatulong sa kapwa-tao. Social media ko, hirap na hirap ako. Ngayon punto, diba? Huwag mong pag-iisahin sa isang lugar. Isang squatters area, na iisa lang ang may-ari, whether gobyerno o private entity, huwag kang maglalagay ng dalawa sa parehas na lugar. Bakit? All eggs in one basket ka. Masyadong malaking pera pinag-uusapan dyan. Yung 50 mil, malaking masyadong pera yan para sa isang ordinaryong taong bayan. Ilagay mo sa ibang lugar. Paglagay mo ngayon sa ibang lugar, wala ka ngayon sakit ng ulo. Baka yung isa ma-demolish, pero yung isa malabo sa ng posisyon. So, nuknukan ka naman ng malas kapag ka naman na-demolish na isa, nasunog pa yung kabila. Napakamalas mo naman nung pa si Chester. Diba? Ganun yung konsepto. So, nakuha nyo yun, huwag nyo pagsasamahin sa isang squatters area. Ganun kasimple. Nakuha nyo yan, Pilipinas, nakuha nyo yan. Atin-atin lang to ha, sinasabi ko sa inyo, walang magcha-chop nito ha. Atin-atin na lang to, hindi yan billiards and shit. Alam niyo practical yan. Sobrang practical niyan. Ako mismo, personal, dyan ako nang galing. Galing sa squatters area si Chester. Oo, yung The Chai Chester na pinakikinggan ninyo, kabisado ko mundo sa squatters area. Kabisado ko mundo sa squatters area. Pati yung mga niches sa loob ng squatters area, kabisado ko.
Kabisado ko ligaw ng bituka na squatter. Kaya tignan nyo, pagsalang ko sa tondo, wala akong kaaway dun eh. Nakita nyo? Bakit? Kabisado ko ligaw ng squatter. Kaya mahal na mahal ako ng mga ordinaryong taong bayan. Kasi alam ninyo, ang puso ko nasa inyo. Ang squatter, madaling makaamoy yan. Madaling makaamoy ang squatter. Alam niyan kung tinatarantado mo lang siya. Alam niyan kung ginagago mo lang siya, tinatarantado mo lang siya. Alam ng squatter yan. Yung pang-amoy ng squatter, alam nila yan. Alam nila, kabisado nila mga scammer dahil maraming scammer sa loob ng squatters area. Alam ninyo na hindi ko kayo niloloko. Alam ninyo yan. Alam ninyo, hindi ko kayo niloloko. Alam ninyong pinagtatapatan ko kayo. At walang kaparehas ko sa social media na hindi interesado sa mga pera ninyo. Ang interest ko, umusad yung mga buhay ninyo. Yun ang interest ko. Ang interest ko, makausad kayo sa kahirapan. Gusto ko kayong umusad sa kahirapan. Gusto kong matikman ninyo kung anong pakiramdam ng maraming pera, ng masarap na buhay. Akala mo lang kasi masarap na buhay yung maraming pera. Tapos pag nakarating ka na dun, maghahanap ka na ngayon ng dahilan kung bakit gusto mo pang mabuhay. Malamang yung anak mo, yung pamilya mo, o yung kinabukasan ng bansa, o yung Diyos para mahanap mo siya. Ang hiling ko para sa inyo, Pilipinas, sana makausad ka. Alam ko kasi yung pakiramdam ng mahirap. Tangina, pagkain mo na lang, problema pa eh. Pagkain ng anak mo, problema pa. Nakikita ko yan ng maraming ulit eh. Yung asawa, adik na nga sa alak, adik pa sa sugal. Tapos yung babae yung gumagawa ng paraan para magkaroon ng pagkain sa bahay. Tapos pag yung babae nagkakaroon ng pera kahit konti, ginugulpi pa siya ng asawa niya para lang sa sugal. Para lang sa kadikan niya sa pag-inom. Nakita ko yan ng maraming ulit sa squatters area. Ang sakit ng puso ko. Yung naririnig mong ginugulpi yung babae. Ang sakit ng puso kung naririnig mong ginugulpi yung bata dahil pinag-iinitan lang ng tatay niya dahil natalo sa sugal. Nakita ko yan eh. Sa loob ng squatters area, nakita ko yan. Ang sakit ng puso ko na mababalitaan mong may cancer tas hindi niya kaya paggamot yung sarili niya. Na maaayos na tao, construction worker. Ang sakit ng puso kung nakikita mong namamatay yung bata tas mahal na mahal siya ng magulang niya, hindi lang talaga kaya ipaggamot. Pero alam mo, Chess, alam mo, sabi ko sa sarili ko, gagawa akong paraan. Magpapayaman ako ng gusto. Tapos yung natutunan ko, pamimigay ko ng libre. Nakita ko yun eh. Nakita ng mata ko yun eh. At hindi mo maiintindihan yan kung hindi ka nanggaling sa baba. Hindi mo maiintindihan yung bigat ng kalooban ng isang magulang malibang makikita mo yung paghihinagpis niya na hindi naman dapat eh. Hindi dapat eh. Kaso nga lang merong wala sa lugar eh. Merong wala sa hulog eh. Yun ngayon yung pinipilit ko, sana makausad. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sumabay kayo. Kasi alam mo, kahit anong turo mo sa isang mahirap na tao, nakita ko ito eh. Kasi yung mga kaibigan ko dati, pinilit kong turuan. Yung iba, konti. Ngayon, may pera na sila. Pero marami sa kanila, kahit anong turo mo, hindi talaga pumapasok sa isip nila eh. Kailangan ng mga tao ng masasabayan. Yung pakita mo, paano ba yan? Kasi ang daling sabihin ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay, napakadaling sabihin. Napakadaling ilabas sa bibig mo yan. Napakadaling magtahi ng salita. Pero kung paano ma-execute yan, yung taong nakakarinig, ang hirap. Ang hirap. Ngayon, ang pinipilit kong gawin, ipakita sa inyo. Papakita ko, ito, ganito. Parang gagawin mo, sasabayan mo na lang. Parehas ng idea, parehas ng konsepto mula sa ibaba, makikita mo ngayon kung paano uusad. Tapos sasabay ka na lang. Yun yung gagawin mo, sasabay ka. Yun yung gawin mo, sumabay ka lang. Kailangan pera, hindi.
Hindi mo ko kailangan bayaran, libre lang, papamigay ko sa'yo. Para makaalis ka dun sa ganong sistema na hindi mo alam kung paano ka makakausad, na may sakit yung anak mo, hindi mo kaya ipagamot. Gusto mong pag-aralin yung mga anak mo, hindi mo kaya. Pagkain na lang, hirap na hirap ka pa. Ang bigat sa loob ko, brother. Hindi ko matiis. Hindi ko matiis na alam ko yung paraan kung paano umusad. At hindi ganun kakomplikado, hindi ganun kahirap. Mabigat lang sa loob, mabigat lang sa damdamin. Nakakapagod, nakakapuyat, nakaka-burnout, oo. Pero titiisin mo lang yun. May mga tao kasi na kailangan lang ng masasabayan. Mas masarap na mahirapan nang alam mong may kasabay ka. Parang katulad nung nakita ninyong nag-fasting ako ng 1 buwan. Sumabay ako sa mga Muslim nun eh. Nakikita niyo yun, di ba? Bakit? Kasi mas madali kasi na magpasan ng kahit na anong mabigat kapag marami kayong nagpapasan at sabay-sabay kayo. Kahit nga hindi sila nakikipasan na kasama mo eh. Meron ka lang kasabay, kahit papaano mararamdaman mo ng kaya mo eh. Kasi may kasabay ka nga. Kasabay, no? Yun yung konsepto ko, para sumabay ka. Hindi ito tungkol sa maka 1 milyon si Chester. Kung alam nyo lang kung gaano kadali para sa akin gumawa ng pera. Kung alam nyo lang kung gaano, influencer ako eh. Diba? Sabihin mo na kunyari lang, wala akong negosyo. Diba? Influencer ako. Diba? Influencer ako. Vlogger ako. Magkano ang bayad sa isang vlogger para mag-promote ka ng produkto? Kahit nga mag-TikTok affiliate lang ako eh. Bibili mga tao eh. Nung minsan panahon nag-TikTok affiliate ako, nakabenta ako 140 units. Ang kinumisyon ko nasa, ano yun? 3,000 yata. Isang oras lang. 3,000, isang oras. Tinan mo. Eh ako yun. Paano yung mga kapwa-tao ko na hindi vlogger? Diba? Kaya nga, sabi ko nga, papakita ko sa inyo, sasabayan nyo na lang. Sabay lang kayo, sabay lang kayo, sumabay lang kayo. Hindi na importante kung fan ka o basher ka, gumawa ka ng sarili mong pera. Sumabay ka lang. Galit ka sa akin, okay lang. Kahit galit ka pa sa akin, sumabay ka na lang. Bakit? Pera mo naman yan eh. Ikaw rin ang makikinabang dyan. Hindi ako makikihati sa'yo, hindi ako makikihingi sa'yo. Wala kang parang enrollment na babayaran sa akin para matuto, para may masasabayan ka. Wala kang babayaran sa akin. Wala kang babayaran sa akin. Wala akong pakialam kung bumili ka ng sinigang o hindi. Wala na akong pakialam dyan. Ang importante lang sa akin, sumabay ka lang. Ang gagawin mo, kung ano yung ginagawa mo, yan na rin mismo yun. Yan na rin. Kung ano yung ginagawa mo sa buhay para kumita ng pera, yan na rin mismo yun. Ang gagawin mo, tatabaan mo lang yung utak mo. Aralin mo lahat ng mga bagay tungkol dun sa hanap buhay mo. Tapos, dapat ikaw ang kinoconsider na isa sa pinakamagagaling dyan sa bagay na ginagawa mo. Tapos, sisipagan mo ng gusto, huwag kang day off ng day off, huwag kang day off ng day off, huwag kang day off ng day off. Nabe-break yung pattern pagka day off ka ng day off. Tapos, mag-iipon ka. Tatargetin mo muna. Una, 10,000 lang muna. Una, 50,000 lang muna. Una, 100,000 lang muna. Hanggang makarating ka na 1 milyon. Tapos, pwede namang tumeka-teka ka eh. Ano ba naman ang masama sa 100,000? May pera ka na. Binanata mo ng, palagay mo, 6 o 1 taon yun, 100,000 mo. Ano ba naman ang masama kung 5,000, mamasyal kayo ng pamilya mo? O tapos, sunod no, panibagong gano'n na naman. Susunod no, panibagong gano'n na naman. Diba? Kukuha ka lang ng konti lang. Huwag mong ubusin yung pera sa kapritsyo at sa deliver ang Shopee sa inyo. Sana naiintindihan niyo yun, Pilipinas. Sana naiintindihan niyo na ang pagmamahal ko para sa inyo, hindi na para ako kumita ng pera. I already have enough. Meron na akong sobra para sa sarili ko. Wala naman akong anak, wala naman akong asawa. Anong gagawin ko sa sobrang daming pera? Hindi naman ako maluho sa sarili ko. Diba? Anong gagawin ko sa sobrang daming pera? Ano, iyayabang ko, bibili sports car, iyayabang ko sa mga kapwa ko mayayaman din. Diba? Wala naman pakinabang dun eh. Ang may pakinabang sa akin, yung kabilang buhay ko. Kaya nga, request ko sa inyo, pagdasal nyo na lang ako, yun lang. It's not too much to ask. It's not too much to ask. Na baka maalala mo lang ako, ganun. Yun lang ang hinihingi ko sa inyo. Ang hiling ko sana yung isang araw makakita ako ng Pilipinas na may mga mahihirap pa rin. Pero yung mga mahihirap, alam na nila kung paano umusad mula sa kahirapan. At ang dahilan na lang kung bakit mahirap sila dahil pinili nila yon at masaya sila dun. Pero hindi dahil hindi na nila alam kung paano makausad katulad ng maraming mga mahihirap ngayon. Yun ang hiling ko. Sana dumating yung panahon na marami pa rin mahirap, okay. Pero yung mga mahirap na yan, hindi na yan dahil hindi nila alam kung paano yumaman. Kundi dahil nag-e-enjoy lang talaga sila sa ganun. Masaya sa kanila yung pagiging mahirap.
Optional yung pagyaman. Pero sana maging optional din pati kahirapan. Kung gusto mong maging mahirap, okay lang. Kung gusto mong maging mayaman, kaya mo. Sana makakita ako ng isang Pilipinas na gano'n. Yung optional na lang yung pagiging mahirap. Kasi ngayon na nakikita ko, optional lang yung pagyaman. Pero wala ka talagang pag-asa kapag ka mahirap ka. May mga nakikita akong mga ganun tao eh. Minsan, durog yung puso ko sa ganun eh. Tutulog sa kalsada. Tapos, binigyan ko ng pagkain to eh. Ano mo, babalitaan mo na bangga na sa akin. Tapos babalitaan mo, patay na. Kasi nabangga yung bata. Utang inang yan. Artist, kaya gusto ko magano kahit paano makatulong din ako. Gusto ko makaalagwa kayo sa buhay. Kaya nga binibigay ko na sa inyo yung tip eh. Libre lang, wala kayong babayaran. Ako nagbayad para sa production ko, para sa karunungan ko, para sa lahat ng bagay na nakapaligid sa akin, para lang maihatid ko sa inyo yung karunungan ng matabaang utak ng pinanggagalingan. Ako nagbayad. Pero binibigay ko lang ng libre. Para alang-alang makakita man lang ako ng isang panahon na maraming mayayamang taong hindi mayayabang. Tapos yung mga mayayaman ngayon, nagtuturo sa mga mahihirap kung paano sila nakarating dun. Yung totoong mga mayayaman. Na libre lang, walang kailangan bayaran. Kasi halos ngayon, lahat ng mga mayayaman nagpapabayad eh. Lahat ng mga mayayaman nagpapabayad. Pera-pera, no? Biro mo, magkano lang? 1,000. May mga tao hindi talaga afford yun eh. May mga tao, ang afford lang nila magkaroon lang ng load eh. Nakikikonekta pa nga piso wifi eh. Diba? So ako, binibigay ko na lang ng libre. Maligaya ako na magbigay ng libre. Okay lang sa akin. Kahit toyain mo ako, ayos lang sa akin yan. Kahit mayabang ang tingin mo sa akin, okay lang sa akin yan. Masama ugali ng tingin mo sa akin, okay lang yan. Ayos lang yan. Basher ka, okay lang yan. Addict tingin mo sa akin, okay lang yan. Wala akong pakialam. Basta sa akin ang bottom line, gusto ko makausad yung kapwa-tao ko. Kahit ano pang sabihin mo sa akin. Kahit ano pang sabihin mo sa akin, kahit ano pang iparatang mo sa akin. At the end of the day, alam mong kahit masama ang ugali mo sa akin, mahal pa rin kita. Ayun. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Nag-extend na ako ng bahagya. Dapat kalahating oras lang. Pero, hindi ko mapigilan eh. Mahal na mahal ko talaga kayo eh. Nasa pag-ibig lang talaga yan eh. Sa pag-ibig, ginawa ko itong Project 1 eh. Magandang umaga sa inyo lahat, Pilipinas. Mahal na mahal kita. Good morning sa'yo, brother. Morning, Chess.